Mga brothers, welcome back sa ating motorcycle test ride review. Okay, for today's video mga brothers, ang features bike natin is the Rusi Neptune 125. And by the way mga brothers, 2018 model pa ito. So matanda na rin po yung motor. Makikita nyo naman yung kanyang itsura. And bago natin itong tuluyang sakyan, ito po for sale. No? Binibenta po ito ng may-ari. Ang kanyang asking price po is 17,000 pesos. Pakita na rin natin yung contact number ng may-ari para kung sakaling interested kayo, maaari nyo po siyang tawagan o i-text para po sa mga iba pang detalye ng motor na ito. Alright, so lapitan natin para meron kayong konting idea kung anong meron kay Neptune. So meron itong 125cc mga brothers na makina. 4-speed ito na semi-automatic at carburetor yung kanyang fuel system. Nalimutan ko lang yung power at saka torque ratio ng motor, pero pakita natin sa screen kung may compression ratio mas maigi rin. Ayan, no air cooled pa ito. Ayan, so hindi naman siya ganun talaga ka-fancy pagdating sa makina, napaka basic lang naman. Pero syempre low maintenance ito dahil nga carburetor pa. Pagdating sa suspension mga brothers, naka-inverted fork ang front suspension nito and also monoshock naman dito sa likod. Nandito pa rin yung trademark ng Rusi pagdating sa kanilang mags. Ito nga yung power mags and meron siyang tire size na 70/80 rito sa harap and then 100/80 naman dito sa likod. Nakikita ko rin bagong palit yung sprocket combination nito. Tignan pa natin dito sa harapan. Ito nga yung mukha nitong Neptune 125. Ayan, meron siyang daytime running lights and then meron siyang dalawang halogen bulb dito sa headlight niya. Okay, dito sa likod, tignan natin para may idea kayo. Ito, naka-sporty look ang kanyang taillight. Para guess, valve type ito. Tapos turn signal lights niya, nakikita ko rito na LED. Then pagdating sa kanyang dash panel, ayan, may kalumaan na nga. Fully analog ito mga brothers, pero okay lang naman. Ayan, nag-faded na nga sa sobrang katagalan. Also mga basic switches, basic na susian, may small packets dito. Ayan, ang kanyang upuan, masasabi ko mababa naman. Mamaya, explain ko sa inyo. At meron siyang tank capacity na around 4 liters. So mga brothers, sakyan na natin. So mga brothers, eto na nga. Nakasakay na tayo dito sa Neptune 125 2018 model. No? So wala naman tayo masyadong expect dito sa motorsiklong ito mga brothers dahil nga may edad na rin siya. So tara, subukan natin yung motorsiklo dito, papanek. So eto, pre-run lang to, tsaka sandali lang tayo mga brothers. Dahil nga may lakad din si Kuya Robin, yung pinakamay-ari nitong motor. Nakisuyo lang tayo sa kanyang oras. Oh, lakas makapayong yung kanyang putres, nakawala. Ayan. Ayun na kasi, meron kasi dito nakaharang yung yung kickstart niya Pero malakas siya Kayong nilagay niya rito yung sprocket combination mga brothers. Tsaka pa to, bagong palit yung disc-pad, kaya medyo masikip itulak yung motor. Nakalak pa yung gulong dahil bago pa yung disc-pad. Amoy natin tresera, tingnan natin kung papanik. Maliksi siya kahit may edad na yung motorsiklo Kaya natin dito, ito yung pinakamatarik dito sa amin. Ayan, medyo struggle siya sa tresera kasi maliit yung sprocket na kinabit dito. Ayan, medyo struggle siya pero papanik kaya siya, subukan nga natin. Uy, nahirapan yung makina. So segunda lang natin. Yun segunda. Ayun, nandito yung lakas niya. Pinalitan niya kasi ng sprocket Ayan Ayan, nandito yung lakas niya. Pag tresera, ayaw pumanik. Siguro yung setup ng sprocket ito pampatag. But anyway, okay Alam niyo, ang una ko kagad napansin sa kanya, syempre may kaidaran na yung motor. Hindi siya yung hindi na siya yung smooth, Tsaka maraming nga nagsasabi na ito daw Neptune 125 ma-vibrate. Well, present yun mga brother. Ma-vibrate yung motorsiklo. Ayan. And for me, it's not a deal breaker naman kasi syempre budget lang to. Alam ko nasa 40 to 50,000 ang cash price nito. Tapos ito nga binibenta na may-ari 17,000. So pag ito binili mo, may mga konti ka lang dito mga papagawa. Pero siya, gas and go.
Tapos yung papeles niya is paparisto pa, pero may papeles. Yun naman ang okay dito sa motorsiklo na ito. Ayan, so ngayon nag-engine brake tayo. Malakas yung kanyang engine brake pag segunda. Subukan natin ang tercera. Ayan, nanimbago ko lang clutch eh. Tsaka yung riding position niya mga brothers, medyo yuko. Makukumpara ko siya katulad sa Raider. Ayan, mga ganon, mga nakayuko. Ayan, semi-yuko. Ayan. So, ganoon naman talaga yung mga ganitong klaseng underbone. Nakayuko ka talaga rito. Tsaka makipot siya, no? Kaya maya-maya masusubukan natin ito pagka nireminaneho na natin sa baba. So, dito muna, pinanik muna natin. Pero for the 125cc, lakas niya. Gulat din ako sa power nito. Ayan, pre-run lang tayo mga brothers. Ayan, damay. At least meron na tayong test ride nitong Neptune 125. Dati ko pa kasi ito gustong i-vlog. Wala naman akong mahiraman na malapit-lapit. Eto nakita ko sa tropa, binibenta. Kaya sabi ko, pwedeng hiramin. Tapos promote ko na rin na binibenta niya, 'di ba? Baka sakaling may bibili, naghahanap ng mga budgetarya ng motor, pwede ito. Pang service lang, 'di ba? Tumutungkod na yung niya, upside down port niya. I think kailangan ng paayos, no? O siguro baka ni-lowered niya. Pag nalulubak ng malalim, naririnig ko eh. Ang ganda busina, nakapot-pot ha. Well, for me, masasabi ko rito sa motor na to, nandito pa rin yung power niya, no? Kahit 5 years na siya. Tsaka ito, gamit na gamit talaga. Ayan, dalhin natin siya sa labas para at least meron kayong idea. Pero bago natin siya dalhin sa labas, may dadaanan tayo ritong off-road kung saan ko paboritong magmaneho o mag-test ng mga suspension, no? Siguro kung bago-bago to, maano talaga natin na mas smooth to kasi may edad na eh. Tsaka hindi talaga to masyadong no? I think parang hindi masyadong na maintenance ni Kuya Robin. Pero ngayon pero ngayon pinaayos niya lahat dahil nga binebenta na. Pinapalitan niya ng disc pad, ayan, bagong sprocket combination system, ayan. So off-road tayo ngayon. Okay naman siya. Kahit pa paano, malambot yung niya, monoshock niya sa likod. Tapos itong front inverted niya, may konting tagtag. Ayan, siguro kailangan na itong paggawa, pa-maintenance I think. Yup, yun kumakanto pag nalulubak. Naririnig nyo ba? So dito, arangkada check! Lakas ng arangkada niya. Ito na maganda pala sa sprocket na to. Pagka patag, malakas siya, pero pagka panikan, wala na, lats na men. So okay naman ang arangkada niya. Siguro dyan sa pinalit na combination ng ayun kumakanto eh. So may problema na yung front suspension niya, no? Pero yung monoshock sa likod, swabe. Anyway, wala tayo masyado expect dito. So dadamayin lang natin talaga tong motorsiklo na to. Yan ang nimble niya mga brothers, no? Ito nga sa nasabi ko sa motor na ito, pag gumagamit ka ng mga underbone, manimble siya. Ayan, so ibig sabihin na magang siya, no? Madali mo siya masingit-singit. Ang pinaka para sa akin ang cons ko lang dito, nakayuko to, kaya yung bigat mo, pansin ko nandito sa braso, ngangawit na kagad ako. Hindi talaga ako sanay sa mga ganitong posisyonan, no? Tumigil na ako sa ganitong pagra-ride. Ayan. So ngayon dito tayo, lalabas tayo. Subukan natin ngayon sa traffic tong motor na to. Sigurado hindi tayo bibiguin. Ayun si Kuya Robin, So by the way, trabaho niya ni Kuya Robin na barbero yan, may barbershop siya dyan. So pwede kayong mga taga dito sa Barreto, yan, pwede kayong magpagupit sa kanya. So ilabas natin siya ng highway na masubukan doon, no? And also pagasan na rin natin. Pero for the budget na mga brothers, for the budget na underbone, tapos maporma, no? Makikita nyo naman yung features na kinabit dito na Rusi, naka mags, no? Power mags, inverted forks, monoshocks, no? Disc brake, no? Harap at likod. So, wala ka na masasabi for the budget underbone, no? Pwede na to. Okay, so ikot lang natin dito sa aming lugar, sa aming barangay Barreto, Olongapo City. Yan. Oy, hoy, 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 hoy.
din eh, oh. Okay din eh. Okay din. Lalo to, lalo na kung bago-bago, ayos to. Alam ko na mga brothers, kaya tumutukod yung front suspension. Pinababaan ni Kuya Robin, ayun oh. Tug. Pinababaan niya. So alam ko na, pinalowered niya. Kaya alam pa, yun ang disadvantage, nasobrahan na ata. So pag traffic, walang problema to. Dalim. Talagang ang ano niya, ang agile niya oh. Underbone kasi. Ayan oh. Kahit kumipot pa yung daan, di ka rito mag-aalinlangan. So kung bibili nyo pala to, no? Again, asking price 17,000 pesos. Ayan. Pakamura para ka lang bumili ng mid-price na cellphone o mid-range na cellphone. Ayan. Tinasan ko yung minor, baba eh. Mamamatayan tayo. Wala akong masyadong masasabi sa motorsiklo na ito mga brothers dahil may kalumaan na rin siya. And hopefully makapag-test ride tayo nito ng bago-bago. Yun, doon tayo magpo-full coverage ng test ride. Pero ito, pwede pa. Preno, ayos. Ayun oh, sumano siya. Tawag dito, kumakaldog siya. Kasi masyadong binaba. So dapat dito pala, dahan-dahan lang. Ito kaka-enjoy din gamitin eh. Yun lang, di talaga ako sanay sa semi-automatic. Tsaka ang laki ng footrest niya dun sa kambyuan eh. Kaya nalilito talaga ako mga brothers. Pero masasabi ko dito sa motor na to, lalo na ko siguro bago-bago pa, napaka-nimble niya. Yan, magaang, mababa seat height. Medyo yuko, kaya masasabi ko na sanayan din, syempre. Lalo na pagka long ride, yun ang mano kasi dito. Tapos sa fuel economy to, kasi 125 lang, kahit carburetor to, matipid to. Yun naman yung masasabi ko sa kanya. For the recommendation mga brothers, pwede ito kung naghahanap ka talaga ng budget na sports underbone. Ayan, tapos maporma. Okay, yung bagong labas daw nito naka-digital na eh. So yun, kanina ba sinabi ko yung pros. Yung cons naman niya, mabibrate. Ayan, sabi ko nga medyo yuko, kaya sanayan sa long ride kasi may ngawit ka agad. What else pa ba? Yung upuan niya, hindi ko alam kung ano na, baka tinabasan to, tigas eh. Ayan, so meron ba tayo dyan mga brothers on the wheel na gumagamit itong Neptune 125? Ayan o, mag-comment naman kayo at dagdagan nyo naman ang ating inputs dito sa motor na to, kung ano ba yung kanyang mga pros and cons. Mahirap ba siya sa mga aftermarket na parts, no? Mga pyesa, parts availability, madali bang palitan, may counterpart ba to sa mga Japanese brand? Ayan, para naman yung may mga idea yung bibili, di ba? So hindi rin sila mahirapan, nagkaroon na sila ng idea. Ito, papanik siya ulit. So sisigunda ko na. Talagang tinatadya ko yung cambio, hindi. Yan, segunda lang. Pag tresera, maano siya eh, umaayaw siya. Liit kasi na sprocket na kinabit ni Kuya Robin dito eh. Ayan, mabibrate nga lang. Ayan o. Siyempre, pag bumibili ka ng mga ganitong klaseng motorsiklo, siyempre hindi siya ganun katalagang ka-perfect. Lahat naman ng mga motor, mayroong mga issue yan eh. Ay, saan ka ba kuya? Ayun, natapos din ang ating vlog mga brothers. Once again, kung interested kayo, kontakin nyo may-ari, no? Asking price 17,000. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-follow sa ating FB page. Ayan, at share nyo naman din ang episode na ito, okay? So once again, ako po si Art ng Zork Moto. Ayan, salamat po sa pagsama nyo sa ating test ride dito sa Neptune 125 ng Rusi na 2018 ang kanyang model. Alright, no? At sa mga gusto magpahiram o magparenta ng kanilang motorsiklo, mag-PM lang po kayo. Pag-usapan natin yan dito sa ating Facebook page. Okay, no? Sa mga schedule nyo at kung kailan kayo available. Alright?